nung pinag-uusapan yung about kay Kian Santos, yung inosenteng biktima na bata na nadamay nung panahon ng Duterte drug war, nabanggit niya yung about dun kung paano pinaghinalaan itong si Kian Santos at mismong tinutukoy niya yung tito. Yung tito, mga kababayan, nitong si Kian Santos. So ngayon, yung tiyuhin po nitong si nitong si Kian De Los Santos, hindi pala Santos, De Los Santos, mga kababayan, nagsalita na ngayon. Sabi kasi at ang sabi nung tito, tiyuhin nitong si Kian De Los Santos, mga kababayan, na halos 7 taon siyang nagdusa dahil sa pagbarka, mga kababayan, or pagredtaging sa kanya nitong sina Bato de la Rosa na siya ay drug pusher. So ngayon, eto, pakinggan po natin etong nakita nating balita galing po sa Abante, tunay na tabloidista. Ayan po yung source natin na tiyuhin ni Kian De Los Santos 7 taong nagdusa sa marka na drug pusher. Bakit daw? Basahin po natin yung nilalaman. Sabi dito, yan. Sinabi ng tiyuhin ni Kian De Los Santos, ang 17 anyos na napatay ng pulis sa war on drugs na 7 taon niyang dinala ang marka na nagbibenta ng ipinagbabawal na bato dahil sa maling aligasyon umano ni Nooy Philippine National Police Chief Ronald Bato de la Rosa. Inamin ito ni Randy De Los Santos sa panayam ng daily program na On Point ni Pinky Webo sa Bilyonaryo News Channel. Sabi pa dito, mga kababayan, ito daw yung pagkakasabi ng tiyuhin. Napagbintangan ako, namarkahan ako, 7 taon kong dinala yon. Dahil wala kaming lugar para magpaliwanag, anya. Ibig sabihin, mga kababayan, wala silang mapagsumbungan. Kasi sino ba naman sila, mga kababayan? Normal na mamamayang Pilipino na ang nagredtaging sa kanila at nagmarka sa kanya na siya ay drug pusher, mismong PNP chief nung panahon ng Duterte administration. So kanino nga naman sila magsusumbong? Saan sila lalapit, mga kababayan, para ireklamo na mali yung aligasyon sa kanya ni Bato de la Rosa? Kaya nga kung titingnan nyo, marami talaga, mga kababayan natin Pilipino ang kawawa nung panahon ng Duterte administration. Bakit? Kasi pagka sila nare-red tagging, wala silang magawa. Kung hindi tanggapin na lang, kasi nga ang kalaban nila mabigat at matibay na pader. Saan ka ba naman? Sino ba naman lukulukong tao na babangga sa PNP chief noong mga panahon na yon, na ngayon ay senador na? Diba, mga kababayan? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, naalala ko po kasi noong magkaroon ng press conference, yung pamunuan ng PNP, yung pamunuan po ng PNP na pinamumunuan ni Senador De La Rosa, binanggit niya doon na yung tatay at yung uncle kilala sa lugar na Siga, nagbibenta ng ipinagbabawal na bato. Ginamit si Kian bilang tagapagbenta nito. Yun po yung tumatak sa mga madla. Mahirap pang kontrahin. Mahirap pong kontrahin yon. Lalo na't higit ang panggagalingan ng mensahe ay isang makapangyarihang tao sa adpa niya. Ayan, mga kababayan, no? Mismong tiyuhin ni Kian De Los Santos yung nagsasabi na mahirap banggain, mahirap linisin yung kanilang pangalan. Bakit? Kasi nga, galing sa isang taong mabigat kalaban yung pagmamarka sa kanila, mga kababayan. Kaya wala silang magagawa. Kung hindi, talagang umiwas, mga kababayan, at tanggapin yung inaakusa laban sa kanila. Kasi wala talaga silang malalapitan dahil ang kalaban nila, PNP chief noong mga panahon ng Duterte administration at kaibigan pa ng presidente. Ano po? So ngayon, sabi pa dito, matatandaan sa unang araw ng pagdinig ng Senado sa war on drugs, isiniwalat ni Randy na nawalan siya ng trabaho matapos i-connect sa ipinagbabawal na bato. Yan yung naidulot, mga kababayan, ng maling pag-aakusa di umano ni dating PNP chief Bato de la Rosa na ngayon ay senador na. Kaya nga, mga kababayan, etong nangyayari sa kanila ngayon na nahaharap sila sa matinding aligasyon, ito po yung masasabi nating karma na nila. Hinahabol na sila ngayon ng mga maling ginawa nila at maling desisyon nila nung panahon na sila po ay nasa kapangyarihan. Kasi nga naman, eto, naakusahan yung tito nitong si Kian De Los Santos, natanggal sa trabaho at walang malapitan kasi nga kaibigan ni Digong etong si Bato. At etong si Bato,
yung nag-akusa dito sa tiyuhin nitong si Kian De Los Santos. Mga kababayan, kaya nga kung titingnan natin, napakatagal ng kasong yan, pero hindi po ata nabigyan ng hustisya yung usaping yan. Mga kababayan, at ngayon lamang ulit nabubuksan kung kailan pinag-uusapan itong paglabag sa karapatang pantao ng Duterte administration dahil dun sa kanilang war on drugs. Ano po ngayon mga kababayan, maliwanag naman na ayon po sa tiyuhin nitong si Kian De Los Santos, namarkahan lang siya o na-red tagging lamang daw po siya na drug pusher. Ano po, so ngayon, nitong si Bato de la Rosa. So ngayon mga kababayan, punta naman po tayo dito sa last topic natin na kung saan, eto, di ba marami mga kababayan ang nagtatanong na mga taga-suporta nitong si Isko Moreno na kung saan mga kababayan, sinasabi nila na bakit daw yung iba mga proyekto nitong si Isko Moreno dyan po sa Maynila, lalo na pagdating sa usaping pangkalusugan, bakit daw hindi po napapakinabangan? Katulad na lamang po mga kababayan, nitong President Corazon Aquino General Hospital, na kung saan bakit hanggang ngayon daw, hindi daw po napapakinabangan at tila hindi daw ipinagpapatuloy ni Mayor Hani Lacuna. So ngayon mga kababayan, ito po yung sagot dyan. Nakita po natin itong post ng Bad First Manila. Ayun po yung nag-post mga kababayan ha. Basahin po natin yung nilalaman. Sabi dito, ayan, President Corazon Aquino General Hospital, hindi pa mabigyan ng license to operate ng DOH. Bakit daw? Ayon po dito mga kababayan, sa kabila ng mga pangako ni Mayor Isko Moreno Dumagoso na mapapabuti ang serbisyo ng pangkalusugan sa lungsod, ang newly inaugurated President Corazon Aquino General Hospital ay nahaharap sa matinding hamon matapos itong hindi mabigyan ng license to operate ng Department of Health or DOH. Ayon sa mga ulat, ang hindi pagsunod ng ospital sa mga itinakdang alituntunin at regulasyon ng DOH ang naging sanhi ng pagkakaalantana. So ibig sabihin mga kababayan, walang kasalanan dyan si Mayor Hani Lacuna. Ano po kung titingnan natin, kaya hindi po ba kapag-operate etong ospital na ito mga kababayan ay dahil hindi mabigyan ng license to operate ng Department of Justice. Kasi nga, may mga alituntunin na hindi po nasusunod noong ospital. Ano po, so ngayon, sabi pa dito, ito pa. Ito naman ang isang bahagi ng mas malawak na isyo ng mabilis na pagpapatayo ng mga pasilidad na tila minamadali lamang para sa pampublikong atensyon noong tumatakbo si Isko Moreno Dumagoso sa pagkapangulo. Nakaranas din ng ospital ng Maynila ng katulad na sitwasyon kung saan ilang beses pa na ipinasa ni Mayor Mayor Dr. Hani Lacuna ang mga kinakailangang dokumento bago ito mabigyan ng pahintulot. Saan ka makakakita ng ospital na walang OPD? Partida, bago pa at ipinagmamalaki pa ni Isko, madiin na tanong ng isang netizen. Ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, siguro itong ospital na ito, kaya hindi ito makapag-operate kasi minadali. Minadali yung pagpapatayo para nga naman makakuha ng atensyon sa publiko at magamit sa pangangampanya nung panahon ng 2022 presidential election. Kasi nga, yung mayor that time mga kababayan ay tumakbo sa pagka-presidente. So ngayon, ang nangyari dito sa ospital na ito, hindi pa magamit ng mga kababayang Pilipino natin dahil nga hindi mabigyan ng DOH ng license to operate. Ano po, so kumbaga itong ospital na ito, nagamit lang po ito ng politiko mga kababayan or nung mayor dati ng Maynila para pabanguhin yung kanyang pangalan kasi nga tumatakbo sa pagka-presidente. Ano po, so ngayon sabi pa dito, basahin pa natin. Eto daw, ang mga lokal na leader at mga mamamayan ay nag-aalala na ang ganitong sitwasyon ay nagiging hadlang sa pagbibigay ng maayos at dekalidad na serbisyo sa pangkalusugan sa mga residente habang nagiging kasangkapan lamang ito sa pampulitikang hangarin ng mga dating nakaupo sa pwesto. Maswerte ang Maynila dahil doktora ang nakaupo ngayon. Alam niya ang tama pagdating sa usaping kalusugan, saad ng isang netizen. Sa ngayon, ang mga pasyente at kanilang mga pamilya ay umaasa na sana ay mapabilis ang proseso at maipagpatuloy ang kanilang pangarap na ospital. Yan po yung sabi dyan. So ibig sabihin mga kababayan, marami kasi nagsasabi nito.
bakit daw hindi nagagamit etong pasilidad na ito, etong ospital na ito na ipinatayo daw nung panahon na termino nitong si Isko Moreno. So ngayon, ang sagot diyan mga kababayan, kaya hindi po magamit ito kasi nga hindi po siya mabigyan ng license to operate ng Department of Justice kasi nga marami mga alituntunin ang hindi nasunod. Katulad na lamang mga kababayan nung mabilis ang pagpapatayo na hindi dumaan sa tamang proseso. Na tila nagamit lamang itong ospital na ito para mapabango yung pangalan nung dating mayor na nakaupo dyan sa Maynila para magamit sa 2022 or nung nagdaang 2022 presidential election. So yan po yung sagot dyan. Hindi mabigyan ng license to operate yung isang proyekto ni Isko Moreno na ospital, mga kababayan, ng Department of Justice, kaya hindi magamit na mga kababayan Pilipino natin dyan po sa Maynila. Ano po? So kayo, mga kababayan, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Ano masasabi nyo mga kababayan hingil sa kayabangan nitong si Duterte na kung saan nang dahil sa kanyang pagyayabang sa Senado, ngayon ay nadidiin po siya at mas lalong umiingay at lumalakas ang panawagan ng publiko na pagbayarin siya. Ano po, na pagbayarin siya sa lahat ng mga kasalanan niya at lahat ng mga pag-amin niya. At ano po masasabi niyo mga kababayan, hingil sa napansin ni former Senator Ping Lacson na kung dito nga naman daw makukulong etong si Duterte sa ating bansa, makakalaya din ito kasi nga mabibigyan ito ng parol dahil sa katandaan. Pero kung ito po ikukulong sa The Hague, Netherlands, mas pagbabayaran niya habang buhay yung kanya mga pagkakamali at pagkakasala. Mga kababayan, at ano po masasabi nyo, hingil po mga kababayan doon sa sinasabi ni Bato de la Rosa na hindi siya natatakot sa ICC mga kababayan dahil nga daw walang jurisdiction ng ICC dito po sa ating bansa. So comment below na lamang po kung ano po ang komento at opinion po ninyo hingil po dito sa mga topic po na tinalakay po natin.